Panahon ng Bagong Lipunan, taong 1965 hanggang 1986. Noong taong 1965 nang naihalal si Ferdinand E. Marcos bilang bagong presidente ng Pilipinas, katuwang ang kanyang asawang si Imelda Marcos. Sa panahon ng kanilang administrasyon, maraming infrastruktura ang kanilang naipatayo tulad ng ospital, paaralan at mga tulay. Isa na dito ang Philippines Children's Hospital. Isinulong din nila ang pagtangkilik ng sariling kultura kung kaya't natayo ang Philippines International Convention Center at Folk Arts and Theater. Masasabing maunlad ang Pilipinas noong panahon na iyon dahil nagkaroon ng sapat na supply ng bigas, bumaba ang krimen at tumaas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ngunit sa kabila nito ay marami pa ring tumuliksa at nangahas na pabain siya sa pwesto. Kung kaya't noong ika-21 ng Setyembre taong 1972 ay idineklara niya ang martial law. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Sa panahon din ng martial law, ay dineklara ni Marcos ang Baraswain bilang isa sa mga historical landmark ng Pilipinas noong ika-1 ng Agosto taong 1973. Ang Baraswain ay nanggaling sa salitang Baras ng Suwail dahil dito ay tinatag ang unang konstitusyon ng Pilipinas na naglalayong kumawala sa pamamahala ng mga Kastila. Ang parte namang ito ng Baraswain ay dating kumbento noong panahon ng Kastila at ginawang universidad nang dumating sina Aguinaldo. Nang dumating naman ang mga Amerikano ay nilisan ito nila Aguinaldo kung kaya't ginawa ulit itong kumbento at naging museo lamang nang idineklara ni Marcos noong panahon ng martial law. Ano yung contribution ng Baraswain Church sa ating bagong lipunan? So kung titingnan natin the Baraswain Church during the time in 1898 ni Emilio Aguinaldo, ginamit nilang seat of Congress ang Baraswain Church wherein sa loob mismo ng Baraswain Church na-produce yung first constitution ng ating republika. So meaning, and ganun din sa loob ng Baraswain Church, doon din itinatag yung First Philippine Republic. So yung dalawang bagay yun, the Constitution and the Republic, ito yung may malaking contribution sa atin, even the history, na kung saan, through that Constitution and Republika, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng sariling government, and pamunuan ang ating sariling lupain. So, ito yung naging pinapangarap ng mga heroes before na naganap sa loob ng Baraswain Church. So, yun yung isa sa malaking contribution. That's why, ginawang historical landmark yung Baraswain Church during the time ni Marcos noong 1973. Kasi alam na napakalaki ng contribution nito. So, hinihiling ko sa inyo na ako'y inyong samahang lumingon sa lahat ng ating sama-samang itinatag gamit ang isip at kalooban, bisig at puso ng malalaya at matatapang na mamamayan. Sa paglaya sa tiranya at pagdarahop, ang sambayanang Pilipino ay malaya ring magsimula at lumikha upang bigyan ng katuparan ang pangarap ng isang ninanais na lipunang Pilipino. Ako si Corazon Cory Cuanco Aquino, kauna-unahang babaeng Pangulo ng Republika ng Pilipinas.
Sandaling tanggihan nyo ang tiranya, inyong sinisimulan na ang pakikibaka, ang mahaba't malungkot na landas tungong kalayaan. Kaya aking hinihiling, mangyaring tumanggi at matutong magsabing, hindi, hindi sa tiranya, hindi sa pangungurakot, hindi sa pagruyak sa dangal. Kung magkagayon, mararamdaman ko ang tunay na mga tagapagmana ng inyong mga ninuno na naunang nagbuo ng dugo para sa ating mga kalayaan. Mga kapatid, huwag kalimutang ang kanilang kahandaang magdusa ang magpapaliyab sa sulo ng kalayaan na hindi mapupuksa. Ako si Benigno Ninoy Aquino Jr. Nandito tayo sa simbahan ng Baraswain para makausap at maka-interview ng ilang-ilang mga tao sa mundong ito. Sino ba sa inyo si Jose P. Rizal? Alamin natin at samahan niyo ko. Tara na! Tara na! Ayun si ate. May hinihintay. Naka-date. Ate. Oh, yes, kuya. Ano ba sa buhay mo si Jose P. Rizal? Si Jose P. Rizal ay isang bayani. Bayanin natin lahat na tumulong sa atin para magamit natin ang kalayaan. Dapat natin siya talagang hangaan kasi imbis na gumamit ng dahas, ginamit niya ang talino niya para makatulong sa paglaya ng Pilipinas. So, yun lang. Maraming salamat, ate. Tara na, punta na natin siya. Ate. Pwede po ba kayo ma-interview? Bakit? Wait. Sino ba sa buhay mo si Jose P. Rizal? Para sa akin, si Rizal, hindi lang siya isang bayani. Isa din siyang leader na nag-inspire ng maraming Pilipino para lumaban sa pamamagitan ng panulat at hindi sa dahas. Wow! Pang binibining Pilipinas ang sagot! Ano tao dito? Ayun sila. Interviewin na natin. Ate, mga ate, pwede po ba kayong interview? Jose P. Rizal? Okay, ikaw muna, ate. Ano ba sa buhay mo si Jose P. Rizal? Sa buhay ko si Jose Rizal, para siyang guro. Parang masabi ko isa siyang magaling na guro kahit na hindi ko pa siya nagiging guro na literally. Kasi napakagaling niyang tao, napakatalino, tsaka napaka-isang magandang ehemplo. Tapos, hindi ka Pilipino, hindi mo kakilala si Jose Rizal. So, mapapansin natin na dun sa mga sikat niyang obra na Lolime Tangere, El Filibusto, at Naranpagka, na doon mo makikita yung tatak na magiging Pilipino niya, yung dugong nasyonalismo. Parang doon, sabi ko na si Rizal, malaking parte siya ng buhay ng mga Pilipino. Isa siya sa mga, kumbaga, sandigan ng kultura, ng tradisyon, o kaya, basta, tungkol sa mga Pilipino yun. Basta, Okay, salamat ate. Ikaw naman ngayon, sino sa buhay mo si Jose P. Rizal? Si Rizal, sa akin simple lang. Isang bayaning nagsisilbing ehemplo ng mga mamayang Pilipino na ang kabataan ang pag-asa. Wow! Pang-international! Ikaw naman ate, sino si Jose P. Rizal? Opo, tulad nga po na sabi niya, si Rizal ay isang guro. Isang guro na nagsasabing ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Malaki ang naging impluwensya ni Rizal sa bansa, lalong-lalo na sa panitikang Pilipino. Ang kanyang mga nobela at tula ay nagpamulat sa mga Pilipino noon. Hanggang ngayon, itinuturo sa atin ang pagpapalaga sa wika. Dahil kay Rizal, ating ipagmalaki ang sariling wika. Wow! Thank you po. Tara na, maghanap na tayo. Ayun, may dalang babae doon. Tara na, hanapin na. Mga ate, pwede mo pa-interview kahit sandali lang. Ikaw muna. Sino ba sa buhay mo si Jose P. Rizal? para sa akin, si Jose P. Rizal ay isang inspirasyon. Inspirasyon siya para maging isang Magaling. Ikaw naman ate, kailangan matalbuhan mo siya sa pagsagot. First runner-up. Person,
Sino sa buhay mo si Jose P. Rizal? Para sa akin si Jose Rizal, isa sa mga napakalaki ng ambag sa lipunan natin. Kasi hindi dahil sa kanya, hindi mamumulat yung mga Pilipino. Kumbaga sinabi niya sa mga kabataan na yun yung pag-asa ng bayan. Pero yung nakikita natin ngayon parang hindi naman nangyayari. Pero nagtatry pa rin ang best kami mga kabataan, na gawin yung dapat. Okay, ang nanalo sa Binibining Pilipina 2013 ay si Ate. Salamat. Ay, kuya! Oy, kuya! Yari ka na ba? Hindi pa. Ay, Ayun o! oo nga. Nakalimutan ko may interview pa pala ako. Nandito na naman po tayo para mag-interview ako. Ako. Maghahanap na naman po ako. Ayun, may babae doon. Tara, istorbohin muna natin. Excuse me, ate. Dapat may... Ano ba? Pwede po ba kayong ma-interview? Sige. Ito po ang tanong. Sino po sa buhay nyo si Jose P. Rizal? Bayaning kilala ng lahat, mabata, mamatanda. Yun lang? Oo. Hello ako, tapos yung ano... Yun po ang kanyang sagot. Tara na! Mama! Para! Mamaya ning bayad. Nandito po tayo ngayon. May hinggahan po tayo nang i-interviewin ngayon. Ayun po, may 3 dalaga doon. Tara, interviewin natin. Ate. Pwede po ba kayong ma-interview? About po kayong Jose P. Rizal. Ito po ang tanong. Sino sa buhay mo si Jose P. Rizal? Para sa akin, si Rizal, isa siyang tao na dapat tularan dahil hindi lang dapat siya kilalanin ng bayani dahil sa kabutihan niya. Dapat kilalanin din siya dahil mas kilala siya kasi dahil sa pagmamahal niya sa bayan. Tulad nung Tara na po, hanapin po natin siya. Dito na po tayo, huwag na po. Kuya, pwede po ba kayong mag-interview? Ako naman saan? About po kayo sa series. Ano ba yung katanong ko? Sino po ba sa buhay mo si Jose P. Rizal? Bali si Jose P. Rizal, ang ating pambansang malaya. Siya ang tayo nakabakatan malaya ngayon. Siya ang nagtutulong sa mga Pilipino upang maging labas ng Espanyol. Kaya para sa akin, siya ang bayani ko. Maganda po yung sinabi niya. Yun lang. Salamat. Paano to? Okay, tara na. Ayun, may isang babae doon. Tara na, interviewin na natin siya. Miss, pwede ko bang ma-interview? Para saan? Para kay Rizal. Rizal. Okay lang. Sino sa buhay mo si Jose P. Rizal? Si Jose Rizal? Siyempre, pambansang bayani. Yun lang? Dahil sa pambansang bayani siya, pinagtanggol niya ang ating Pilipinas sa pang-aapi ng mga ibang dayuhan. Okay, maganda po ang sinabi niya. Ito pa. Ginamit niya ang kanyang talino at lakas. Ate, basahin mo talaga. Sa pamamagitan ng paggawa. At nakakalat na impormasyon about kay Jose P. Rizal. Ang masabi ko lang, sino ba sa buhay ko si Jose P. Rizal? Si Jose P. Rizal lang naman ang bayani noon at magpahanggang ngayon. Siya lang naman ang hindi gumamit ng dahas para maipagulat sa ating mga Pilipino ang mga nangyari noon. At ngayon, yun lang, okay na yun. Dito na po nagtatapos ang aming impormasyon tungkol sa tanong na sino ba sa buhay mo si Jose P. Rizal?